Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. This is our Catholic Daily Gospel reading, our Preaching in the Wilderness series. Ang unang pagbasa ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, verses 1 to 9. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo. At kusang loob na ginaganap ang kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The responsorial psalm is, basahin natin sa English. Okay. The responsorial psalm is taken from Psalm chapter 145. Ang ating itutugon, the response is, the Lord is faithful in all His words. Let all thy works, O Lord, praise thee, and let thy saints bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and shall tell of thy power. The Lord is faithful in all his words, to make thy mighty known to the sons of men, and the glory of the magnificence of thy kingdom. Thy kingdom is a kingdom of all ages, and thy dominion endureth throughout all generations. The Lord is faithful in all his words. The Lord is faithful in all his words, and holy in all his works. The Lord lifteth up all that fall, and setteth up all that are cast down. The Lord is faithful in all his words. Okay. That is the Psalms, our Psalms today. Hallelujah, hallelujah. God has called us through the gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verses 22 to 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang
nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno na sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin niyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom sa nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag makita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning, Del Galindo. Amen. Good morning. Okay. So, yan ang ating ebanghelyo ngayon. Makikita natin na ang tinanong ang Panginoong Jesucristo kung marami po ba kung kakaunti po ba ang maliligtas. Ang sagot ng Panginoon is an indirect na sagot. Ang sagot niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. So, makipot. So, how many times itong sinasabi, maging doon sa Matthew chapter 7 verse 13, ay the same na tema rin. At maging doon sa Luke chapter 18, tingnan natin yung parallel nito sa Matthew 7:13. Ang sabi dito, so ito'y para sa lahat kasi ang tinanong dito is it is a general question kung kakaunti or ang maliligtas. So sabi dito, pumasok kayo sa Matthew 7:13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong niyon. So, yan. So, pumasok daw sa makipot na pintuan. Okay. And then, maalala din natin yung sa Luke chapter 18, mga babanggitin natin yung mga related na mga passages, mga parallel nitong itong ebanghelyo ngayon. Di ba maalala natin yung mayaman na nagtanong sa Panginoon kung ano ang gagawin niya para makapasok sa kaharian ng langit. Di ba? Sinabi ng Panginoon na sundin mo ang kautusan. Okay, check. Nagawa niya na raw simula ng pagkabata siya. Then, ang kasunod na sinabi ng Panginoon, sell everything that you have and then follow me. Pero nalungkot siya sapagkat siya'y napakayaman at tumalikod siya sa Panginoon. Then, ang Panginoon nagkwento dito sa Luke chapter 18 verses 19 to 30. Dito sa Luke chapter 18 verses 18 to 30, nagkwento ang Panginoon about doon sa butas ng karayom at ang kamelyo. So, mas mabuti pa raw, madali pa raw makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa magpasakop ang isang mayaman sa paghahari ng Diyos. Of course, sinabi naman ng Panginoon doon na hindi naman sinabi na hindi makakapasok, kundi mahirap lang. Mahirap lang, mas madali pa raw makapasok ang
ang kamelyo sa butas ng karayom. Yan, mga kapatid. So, balikan natin yung ebanghelyo ngayon. Kasi tinatanong kung kakaunti po ba ang makakapasok sa kaharian ng langit. So, ang sagot ng Panginoon na pagsikapan natin na makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Katulad nung mayaman, he wanted to enter, yung Luke 18, he wanted to enter in the kingdom of God, pero hindi siya, siya yung umayaw kasi marami siyang ari-arian at yun yung nagiging sagabal sa kanyang pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya nga kinuwento ng Panginoon yung about sa eye of a needle at saka camel. So, at kung saan ito rin ay naging common expression sa atin, parang grabe ang hirap kaming nakauwi, grabe para kaming dumaan sa butas ng karayom kasi sobrang traffic, sabi. Parang ginawa nating nagiging palasak na expression yung butas ng karayom. Pero ano ba talaga kahulugan ng butas ng karayom at saka yung kamelyo? Kasi sa Israel, mga kapatid, alam naman natin yung konteksto, yung background nila na simula nung ilang beses silang inaatake ng kanilang mga kalaban ay noong ni-revealed itong Jerusalem. Nung ni-revealed ang Jerusalem, ay pinalagyan nila ito ng wall. Ayan, may wall of Jerusalem. Then, meron po silang malaking gate. May malaking gate po sila. Then after that, ay may maliit sila na gate. So, itong malaking gate pagdating na hapon ay isasara po ito, mga kapatid. And then, ang maliit na gate na lang ang bubuksan na kung saan yan yung tinatawag nila na eye of a needle. So, ang gagawin ng mga merchants pag inaabot na sila ng hapon ay maabutan sila, masarahan sila ng malaking gate. So, ang gagawin is ibababa ng mga merchants yung karga-karga ng kanilang kamelyo at isa-isang ipasok yung kanilang mga daladalahan or mga kalakal, mga merchandise sa loob ng lungsod. Then, ang kamelyo din ay papapasukin nila doon sa loob kasi ang kamelyo nakakayuko. Kapatid, napapayuko yung kamelyo. Diba? Kung yung mga turista nga kapag sasakay sila ay nakakayuko, nakahiga yung nakayuko yung kamelyo. May nakita nga ako na video na yung turista ay medyo malaki. Nung pinatayo na yung kamelyo ay hindi makatayo sa sobrang bigat ng turista. So yan. So nakakapasok ang kamelyo doon sa maliit na gate na yun na tinatawag na butas ng karayom, mga kapatid. So, yung mayaman, ang pagpasok niya sa kaharian ng Diyos is yung naging hadlang sa kanya ay yung kanyang kayamanan na hindi niya mabitaw-bitawan. So that hinders him to enter the kingdom of God kasi tinalikdan niya ang Panginoon, hindi niya tinanggap yung challenge. So dito rin, mga kapatid, sa ebanghelyo ngayon, pagsikapan. Ang tanong kung kakaunti po ba ang maliligtas? Ang sagot ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Bakit makipot na pintuan? Sa pagsunod, in reality, sa pagsunod natin sa Panginoon, lalo na yung mga matagal nang nagsaserve, lalo na yung mga matagal na naglilingkod, talagang makipot talaga or makitid talaga ang daan or ang pintuan papunta sa kaharian. Bakit, mga kapatid? Unang-una, di ba? Tayo na mga Kristiyano, inuutusan tayo na magpatawad. Di ba? Ang hirap magpatawad. Tumulong sa mga nangangailangan. Diba? At magpakabanal. Ang hirap magpakabanal.
So, daming mga na-require ang Panginoon. Sa Hebrew 12:24. Hebrew 12:24 ba yun? Sinasabi nito. Tingnan natin mga kapatid. So, kasi ang sabi, magsikapan ninyong pumasok sa makipot ng pintuan. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi, bumasok ka lang sa aking iglesia, maliligtas ka na. Hindi sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, sumampalataya ka lang sa akin, ligtas ka na. Hindi sinabi rin ng Panginoon. Di ba? So, sabi dito sa Hebrew chapter 12, verse 24, verse 14, Hebrew 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, ang hirap magpakabanal sa kasalukuyan. Ang daming tukso, mga kapatid. So, yung sinasabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpasok sa kaharian ng langit, napakakipot. Hindi sinabi ng Panginoon, sumampalataya ka lang sa akin, ligtas ka na. O umanib ka lang sa sekta ko o sa iglesia ko na itinatag, ligtas ka na. Hindi rin sinabi ng Panginoon. Kundi pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Of course, titingnan din natin yung side na ang sabi ng mga protestante or mga separated brethren natin, kasi tayo yung sa lahat ng mga relihiyon, Kristiyanong relihiyon, ang Catholic Church ang pinakamalaki. Ang Catholic Church ang pinakamalaki. Kaya ang sabi nila, malaking pintuan, maluwag daw. Malaking pintuan, maluwag ang Catholic Church. Pero kung titignan mo, kung totoong Katoliko ka, alam mo ba na ang Catholic Church, ang mga rules ng Catholic Church, alam mo ba? Baka sa inyo, sa mga sekta, sa mga separated brethren natin, sa mga protestante, hindi wala sa kanila, walang pakialam sekta nila doon. Ang ibang mga sekta ngayon, ng mga Kristiyanong sekta at denominasyon, pwede na sa kanila ang same-sex union. Pwede sa kanila yung abortion. Mga kapatid. Pwede sa kanila yung contraception. Pwede sa kanila. Tahimik sila noong panahon ng AGK. Ang Catholic Church lang nagsasalita niyan. Ang abortion, ang nagpasara ng abortion sa US ay ang Katoliko na turn down yung Roe versus Wade na yun, na rulings ng napakahabang panahon. Maraming mga pari ang nakulong dahilan doon. So try to imagine, pero mo, alam nyo ba na mortal sin? Hindi nyo ba alam? Kung totoong Katoliko ka, alam nyo ba na mortal sin ang paggamit ng mga contraceptions? Dapat, bawal kang mag-communion kapag hindi ka pakasal. Ayan, meron nakikinig dyan. Bawal. Bawal ang pakikiapid, bawal ang pakikipangalunya. Try to imagine yung contraception, abortion. Sasabihin nyo, bakit nakikialam yung simbahan sa personal na buhay ng tao? Di ba? Meron ba yan sa ibang mga sekta? Wala, mga kapatid. Kaya paano mo masabi na maluwag, na walang rules ang Catholic Church? Ipinapangaral namin yung bawal kang nagbibisyo, bawal kang magpapakalasing, bawal kang magnakaw, bawal kang mangalunya. All of that ay pinapangaral ng simbahan. Of course, maraming mga Katoliko na bagamat alam nila nito, ay they are going against. Yet, ang simbahan, dahilan sa katulad ng Panginoon, hindi niya itinatakwil yung mga nagkakasala niyang miyembro. Kasi kung i-disconnect mo sila
i-disconnect mo sila, parang kahit kamag-anak mo, halimbawa may kamag-anak ka, itong nangyari, ito dati, may kausap ako dati sa trabaho ko, na maganda na yung intention niya, nakapangasawa siya ng Jehovah's Witness. At ang sabi niya is, maganda naman yung intention niya na gusto niya yung anak niya. Kasi siguro nakikita niya na the way yung asawa niya, palakihin yung anak niya. So, yun yung maganda yung ganun. Kasi bata pa, tinitrain lang talaga sa mga Bible yung mga bata. Dangan nga lamang, yung New World Translation is talagang yun. Whether mag-agree sila or magalit sila is a corrupt translation ng yung New World Translation na yun ng Bible. So, nasabi niya sa akin, gusto niya yung anak niya lumaki na maayos. Alam ko na yung point niya, na alam niya na kasi sa Katoliko, maraming mga hindi maganda yung pamumuhay. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ito yung sabi ko sa kanya, so sa pamilya mo ba lang ako, okay lang sa'yo sa pamilya mo kapag ang pamilya mo ay mga lasinggero, mga mamamatay tao, mga magnanakaw, basanggulero, at kung ano-ano pa, ang gagawin mo, magpapalit ka ng apelyido para matakasan mo yung kahihiyan ng pamilya mo. Yun yung sabi ko sa kanya. Or hindi ba dapat manindigan ka sa pamilya mo at ipakita mo na may isa sa pamilya mo na matino at mabuti? Ikaw yung magsiserve na ehemplo sa kanila. Ikaw yung magsiserve na ipapakita mo sa ibang mga tao, kahit ganun yung pamilya ko, here I am. Mabuti akong tao. Siyempre, di ba? The same with, ganun ba yung gagawin mo? Iiwan mo yung pananampalataya mo? Or magpaka-tino ka? Ipakita mo na you are a righteous Catholic. Diba? Parang katulad din yung isa pang kwan ng kaibigan ko, isa rin kasamahan ko dati sa barangay. Yan, after banggitin natin yung pangalan niya in honor to him, si nung Tito Perla na more than 20 years ago na sinabi niya sa akin yan. Na hindi ko makalimutan kasi sabi niya, di ba Gar, sabi sa akin, di ba ang mga magulang natin, yung mga salamin natin, bilang mga anak, ang mga anak ay salamin ng kanilang, ang mga magulang ay salamin ng kanilang mga anak. Di ba? Kung ano yung mga magulang, mag-reflect dun sa mga anak. Pero kung along the way na nagmamature ka bilang isang bata, sabi niya sa akin, ito sabi niya, di ba, yes, our parents are our mirror. Pero kung ang tingin natin, di ba, pero sa reality, kapag ang tingin natin sa sarili natin, sa salamin ay pangit, di ba maghanap tayo ng mas magandang salamin para makita natin yung sarili natin na maganda tayo sa paningin natin sa salamin na yon. So the same with Salvacion Clete, ikaw ba yan, Ate Salvacion Reyes? So, the same with mga kapatid, na kung sa tingin natin hindi magandang ehemplo yung mga magulang natin sa atin, then maghanap tayo ng tao na magiging salamin natin, na sundan or maging panuntunan ng buhay natin. Diba? So, ganun. The same with sa Catholic Church, talagang maraming mga Katoliko na hindi talaga namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi natin sila tingnan. Ito sa background ko, ito yung mga tingnan natin. Ito yung mga taong naging banal. Sila yung tingnan natin. Di ba? Tingnan natin yung ibang mga tao. Huwag tayong mag-focus sa kanila. Kaya nga sinasabi doon sa Hebrew chapter 12, di ba?
looking unto Jesus, the perfecter and finisher of our faith. Di ba? Sa ating Panginoong Jesucristo nakatitig. And then, maghanap tayo ng ibang mga tao na tutularan natin ang ating pananampalataya, katulad ng sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate me as I imitate Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate me as I imitate Christ. Yan. So, sa pagsunod sa Panginoon talagang marami kang gagawin. Magpakabanal ka. Makipot na pintuan yan. Struggle yan, mga kapatid. Yung sasabihin sa'yo na umanib ka lang sa amin, ligtas ka na. Yun yung maluwag na pintuan. Ganun lang kadali. Sumampalataya ka lang sa Panginoon. Tanggapin mo sa bilong Panginoon tagapagligtas at idasalin mo yung sinner's prayer. Ligtas ka na. No. Ito ang linaw ng sinabi ng Panginoon. Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kasi sabi niya, marami ang pipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ayan. Ito yung ingay yan, mga kapatid, maingay yan. So, yun yung gagawin natin, mga kapatid. Kasi sinasabi pa rito sa kung ganun lang kadali, umanib ka lang sa iglesia na itinatag ng Panginoon, ligtas ka na. Actually, yung nagkiklaim niyan is hindi naman talaga ang Panginoon nagtatag. May human founder sila, naka-registered. Kilala nyo naman siguro yun. Ayan. May dinugtong ng Panginoon. Sabi niya, pagsikapan ninyo, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Bakit hindi makakapasok? Kasi, katulad ng mayaman, hindi siya makakapasok kasi mas pinili niyang panghawakan yung kanyang kayamanan kaysa sa yung offer sa kanya ng Panginoon. Di ba? There are many of us sometimes na sinasabi ng Panginoon magpakabanal tayo, pero mas pinipili natin yung mga bisyo natin na meron tayo, mga kapatid. Kaya nga sinasabi pa rito sa Matthew chapter 7 verse 21, ito mabigat na word. Of course, i-mention natin ito kasi related ito dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Ito sa Matthew 7:21, mga kapatid, tingnan nyo. Mabigat to, mga kapatid. Ito para to sa lahat eh. Sabi dito, hindi lahat, ayan, take note mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So yan yung condition, mga kapatid. Kundi iyaon lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So kung we will fail, kung ma-fail tayo na sundin yung kalooban ng Diyos, then, do not expect na makakapasok ka. Di ba? Kasi kung umanig ka lang sa iglesia namin, ligtas ka na ba? Ang luwag nun. Wow! Sumampalataya ka lang. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas, ligtas ka na. Wow, tapos na. Ganun lang. Sa atin hindi. After we believe, the Lord is expecting us something. Kaya nga sinasabi dito sa Philippians chapter 2, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo para makita niyo na, hindi pala ganun, na akala ko sasampalataya lang, okay lang. Hindi pwede na ang panghawakan mo lang yung John 3:16. Yun lang yung panghawakan mo. Pero tingnan mo rin yung kasunod ng mga sinabi ng Panginoon. Kasi ang pagsampalataya,
ang pagsampalataya hindi nagtatapos doon. Kaya nga kung makikita natin doon sa Matthew chapter 25, yung the parable of the talent, di ba, makikita natin doon na ipinagkatiwalaan ng Panginoon ang kanyang mga alipin. At ikinalakal ito ng dalawa at yung isa ay hindi niya kinalakal, tinago niya kasi natakot siya. Ano nangyari? Diba? Itinapon siya sa labas at sinabi siyang tamad na alipin. Tamad at walang kwentang alipin. Pero yung dalawa na gumawa ng kanyang kalooban, ginawa nila, binisnis nila yung talento na binigay sa kanila, kinumend sila ng Panginoon. Pero yung hindi gumawa, ang sabi niya, tamad at walang kwentang alipin. So, ganun mga kapatid. Kailangan, pag magbasa tayo ng Biblia, intindihin natin in its entirety. Hindi pwede na, ay, ito lang, John 3:16 lang ako, tama na to, okay na to. Tapos, sasabihin pa natin, bakit? Bakit? Yung magnanakaw, hindi naman daw yun, wala namang ginawa. Pero sabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise. Pero alam niyo ba, na kahit ang magnanakaw, kahit nakapako siya, meron pa rin siyang ginawa. Baka hindi niyo lang alam at hindi niyo lang naintindihan. Ipinagtanggol niya ang Panginoong Jesucristo laban doon sa kanyang kapwa na nilalait ang Panginoon. Balikan niyo yun mga kapatid. And then sasabihin niyo, hindi naman nabautismuhan yun. Aba, hindi rin natin naintindihan. Ano ba ang purpose? Ano ba ang purpose ng bautismo? Ang purpose ng bautismo ay pakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Base sa Romans chapter 6. Basahin niyo yan. Pakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang magnanakaw, actual siya nakiisa or nakaisa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus. Tayo. Talo tayo. Tayo through baptism lang, nakikiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Pero yung magnanakaw, nakaisa at kaisa siya ng Panginoon during the death of the Lord Jesus Christ. At maaring natalsikan pa siya ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Diba? Then we cannot compare. At yun lang yung kakayanan niyang gagawin kasi nakapako siya. Tayo, sabi nga ng isang pari, tayo hindi tayo nakapako. Kaya kapag ang pananampalataya mo sabihin lang, sumampalataya ka na, ligtas ka na, basahin mo muna yung buong Biblia, kapatid. Hindi mo naintindihan. Isabi dito sa Philippians chapter 2. Mga kapatid, Verse 12, kaya nga mga minamahal, higit na kailang maging masunurin kayo ngayon, kaysa noong kasama ninyo ako, may takot at panginginig na nagpapatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Okay, verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So you see, it doesn't end in believing, in accepting the Lord. Kaya ang linaw ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang ang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Tumutupad sa kalooban. Ito, tandaan nyo rin to, Philippians chapter 2, 12-13, mga kapatid. So you see? At isa pa, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, malimit ko itong binabalik-balikan. Nabanggit na natin kanina yung Hebrew chapter 12, verse 14. At saka sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. So, ibig sabihin, pag sumasampalataya ka sa Panginoon, the Lord is expecting you to do something. Hindi yung para ka lang, okay na, ligtas na.
Once saved, always saved, ayos na yun. Pero sinasabi ng iba, sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi rito, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. So you see, so talagang struggle ka. Kasi bilang pagsunod mo sa Panginoon, maliban doon sa pagsubok na habang sumusunod ka sa Panginoon, marami kang dapat sundin na kalooban ni Lord. Kaya makipot talaga ang pintuan. Di ba sa 2 Corinthians 5:10? Ayan, napanggitan natin Philippians chapter 2 verse 12 to 13. And then 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Hebrew chapter 12 verse 14, Matthew chapter 7 verse 21. Meron pa. Dito sa Matthew chapter 5 verse 20, mga kapatid. Ito sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 5 verse 20. Buksan niyo pa sa Bible niyo dyan. Sinasabi ko sa inyo, ito ang Panginoong Kristo nagsasalita dito, mga kapatid, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kung hindi natin masurpass yung ginagawa ng mga Pariseo, yung holiness na ginagawa ng mga Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Puntahan nyo rin yung Matthew 25. Hindi ko na babasahin sa inyo. Matthew 25, 31 to 46. Dapat alam natin ito, mga kapatid. Hindi natin pwede ito skip. Hindi pwede na parang nag-cherry picking lang tayo pag nagbasa tayo ng Bible. Ang pagbasa ng Bible, hindi pwede cherry picking. Hindi pwede na cafeteria Catholics tayo. Kung ano lang yung gusto natin. Yung cafeteria, pag sinabing cafeteria, di ba kapag pupunta ka sa cafeteria, uorderin mo lang kung ano yung gusto mong kakainin. The same with sa pananampalataya, the same with sa ating simbahan. Hindi pwede na kung ano lang yung gusto mo, yun yung susundin mo lang. Yung sinasabi ng simbahan, hindi mo sinusunod. That is cherry picking. Cafeteria Catholics. Gusto mo lang kung ano yung gusto mo. Then, yan yung magdi-disqualify sa'yo pagdating ng Judgment Day. Bakit? Sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid, this authority is given and acquired and received by the church from the very apostles, from Jesus Christ and from the very apostles. Kasi ito na ipinasa. Tayo lang ang simbahan na walang putol ang connection sa mga apostol. We can trace our lineage or our roots to the very apostles na walang patlang, na walang putol. Tayo lang maka-establish nun. Kaya nga sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So therefore, if we failed to listen to the authority of the church, we failed to listen and obey the Lord Jesus Christ at pati ang Ama. Hindi natin alam yun. Take note, Ang Luke chapter 10 verse 16, ang bilinan dito ang kausap itong mga apostol. Pero let us remember, ang rightful lang na makaklaim ng verse nito is only the Catholic Church, sapagkat ang Catholic Church ay may connection siya na walang putol from today's leader natin, Pope Francis, down to St. Peter, mga kapatid. Tayo lang maka-establish nun. The rest of our separated brethren, they cannot. So therefore, this Luke chapter 10 verse 16 is existing sa simbahan. Kaya related din ito sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 10, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga tinig. Kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Hindi sila nakikinig
sa hindi nila pastol. So you see, mga kapatid. So when reading the Bible, hindi pwede na kapag ano lang isaksak sa iyo ng pastor, di ba katoliko, kung katoliko ka dati, kung ano lang yung isaksak sa iyo ng pastor na version lang yun, John 3:16 lang. Ephesians 2:8 and 9 lang. Dalawa lang. Hindi mo yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi mo binasa mo na yung verse 1 to 2. So, akala mo dun lang. Pero yung konteksto nun, hindi mo muna iniintindi. Diba? So kung pangawakan mo lang John 3:16 lang at saka Ephesians 2:8 and 9, kaya tamad ka na Kristiyano ka, then anong mangyari sa iyo pagdating ng judgment? Dito sa Matthew chapter 25, 31 to 46, sabi niya, the judgment, ang ibang title nito, the judgment of the nation. Sabi niya, sa verse 31, darating ang anak ng tao bilang hari kasamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang baringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at manahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula panang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang masuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Verse 37, sumagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, aming pinakain, o nauhaw, aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan, aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Verse 40, sinasabi ko sa inyo, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. So you see, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Thank you, MX Elena. Ayan. So you see, mga kapatid. So on the judgment day, walang sinabi dito na anong nakita ng Panginoon na sumampalataya ng itong tao nito. Okay, go, get inside. Ito ang linaw nito, judgment of the nation. Sa judgment of the nation, ano sabi ng Panginoon? "Hali kayo, pumasok kayo, mga pinagpala ng aking ama, sapagkat nung ako'y nagutom." Yan. Kaya nga, ang Catholic Church, meron tayong tawag na corporal works of mercy at saka spiritual works of mercy. Dito binasa yun, mga kapatid. Yan. So, maingay mga dugdog namin kasi may inhit na membro ng mga dugdog, kaya maingay yung dalawang lalaki. Actually, 3. Ayan, kaya maingay. Mapupuyat ka talaga kapag may inhit ka na dugdog. So, okay. So, yun mga kapatid. So, balikan natin yung ebanghelyo. Then,
So, yun yung sagot ng Panginoon sa tanong kung kaunti po bang maliligtas. Sabi niya, pagsikapan natin pumasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, as we serve the Lord, as we continue serving the Lord, talagang marami tayong pagdadaanan, mga kapatid. Una na doon, natural, pagsubok. Mga persecution. Hindi talaga madali, di ba? Sabi, ingay po nila. So, hindi talaga madali. And then, yung pagsunod sa itinakda ng simbahan. Kasi ang simbahan, meron silang hindi pwede niya sasabihin nyo, stop. Dahil lang, mga kapatid. Bakit kasi umakyat? Halika ito. So, yun, mga kapatid. Ayun. Kaya nga ang first reading, mula dun sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 9, na isa dun ay sinasabi na igalang yung mga anak, yung kanilang mga magulang. At ang isa pa doon, at ang isang parte doon is yung about sa mga master and then yung kanilang mga alipin. Of course, sa context natin, wala na tayong mga slavery ngayon, wala na. So, pero sa context natin, pwede natin ma-equate sa labor sa employees and employers relationship, yung part na yon, na hindi pwede na i-abuse mo yung authority mo. Stop. Okay, stop. Maingay, mga kapatid. So, balikan natin. Then, kapag ang pinto isinara na ng puno ng sambayan, magtitiis kayo nakatayo sa labas. Kapag kayo nakatok, sabihin ninyo, Panginoon, papasokin po ninyo kami, sagutin ninyo kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga sinagogan sa lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag makita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, ang lahat ng mga propeta at kayo may pinagtatabuyan sa labas. Darating ang mga taong buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa harapan ng kaharian ng Diyos. Dunay ngang may mahuhuling nauna at may naunang mahuhuli. So, ito related talaga din dun sa Matthew 7:21, itong part na ito, mga kapatid. Kasi dito, alam nyo ba, ang sinasabi dito, ang karugtong nito, Matthew 7:21. Okay, basahin natin ha. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit.
Verse 22, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. So you see, mabigat na word yun, mga kapatid. Pinapalayas sila sa harapan ng Panginoon. Maging tayo, di ba? I-disown tayo ng Panginoon pagdating ng araw because we think believing to Him is enough and we fail to do His will. Diba? So tandaan natin yun. Sinabi ko, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 and then yung Matthew 25:31 to 46. That is on the judgment day. Kaya hindi pwede na panghawakan mo lang yung John 3:16 at saka Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, applying that without knowing the context. Ayun yung maglilid sa'yo na magiging tamad ka. And you will be accountable on that, mga kapatid. Okay? Then, itong huling part ng gospel. Of course, kung makikita natin at maintindihan natin na talaga ang tinutukoy din ng Panginoon dito ay yung mga eskriba at ang mga pareseyo. At sinasabi niya na tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa harian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran. Okay? So these are Gentiles, ha? These are Gentiles. Ang kinakausap niya rito yung mga leader ng Hudyo. Okay. Stop. Wala lang. Yan. So, sabi dito sa Luke chapter 13, tatangis kayo at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran tilaga sa timog at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. So ito yung mga Jewish or mga Gentiles na hindi mga Hudyo. Ang mga Hudyo na ito, mga leader na ito, mga eskriba, mga presyo, tatangin sila kasi yung mga propeta na kanilang pinapatay ay makikita nilang dudulog sa hapag ng Panginoon. Sina Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. He is referring to the Jews, mga eskriba at mga presyo at mga Hudyo. Kasi hindi natin natanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas. And then, of course, dito sa verse 36, tunay ngang may nahuhuling nauna. Ayan. Tunay ngang may nahuhuling nauna, tayo ng mga hintil. Ayan. At may nauunang nahuli. So, yung ang nauunang nahuli ay mga Hudyo, sila yung unang tinawag. Pero sila pa yung nahuli. Diba? Kung titingnan natin sa kasalukuyang panahon, makikita natin na this really happens to the Jewish people. Pero of course, ang Romans chapter 11, kung nabasa nyo na yung Romans chapter 11, ay hindi rin tayo pwede magmalaki. Hindi rin tayo pwede magmalaki na mga hintil. Pero kung babasahin natin ang Romans chapter 11, time will come that the Jewish people, that the Jewish nation will also accept and believe that Jesus or Yeshua is the Messiah. Yeshua is the Messiah. So, balang araw, basahin niyo yung Romans chapter 11. Dumahaba yan, pero ang linaw ng sinasabi diyan na darating ang araw that they also will believe and accept the Lord as the Messiah. So, kaya ngayon sinasabi na may nauunang mahuli at may nahuhuling nauna. Tayo yung mga huli kasi sila yung unang tinawag ng Panginoon. They're supposed to bring the light of the gospel to all the nations ayon dun sa Acts chapter 13. Pero they failed to do that. Kaya nga,
tayo yung sabi doon sa Acts chapter 13, sapagkat hindi ninyo tinanggap, sabi niya, pupunta ako sa mga hentil. Sa Acts chapter 13 verse 26 to 27. Sabi dito, mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga ninirahan sa Jerusalem at mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula sa mga propeta at binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan sa Jesus. Yan. Okay. Sa Acts 13:46 sabi niya, ngunit buong tapang na sinabi niya ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil. So since na hindi tinanggap ng mga Hudyo, dinala ng Panginoon ng mabuting balita sa mga hentil, and we accept it willingly and happily. Kaya nga, ang dami-dami ng sumasampalataya ng Panginoon Kristo ang Mesiyas. Until now, the Jewish people are still waiting for their Messiah. Ayan, mga kapatid. So, yun mga kapatid, na ang pinaka-last part ng Ebanghelyo ay sinasabi na ang mga Hudyo na supposed to be sila yung una, pero sila pa yung naging huli. And then, tayo ng mga huli ng mga hintil, at tayo pa yung nauna na sumampalataya sa Mesiyas. Ngunit, pinapaalalahanan din tayo, na-remind tayo, na sinasabi dito sa Romans chapter 11 na tayo namang hintil ay hindi dapat magmalaki. Ayan, hindi natin pwede magmalaki na tayo yung nauna sa mga Hudyo. So, pakibasa nyo na lang po yung Romans chapter 11 para maintindihan natin yung sinasabi ng Luke chapter 13 verse Luke chapter 13 verses 30. Tunay ngang may nahuling nauna at may naunang nahuli. So maiksi na naman yung Romans chapter 11. Basahin nyo na lang po mga kapatid para maintindihan natin na hindi ko muna nauna tayong sumampalataya sa mga Hudyo because versus sa kanila, pero huwag natin daw ipagmalaki. Ipinaliwanag yan dito sa Romans chapter 11. Pakibasa nyo na lang po para at least may assignment kayo. So, may way that is by now mga kapatid. Ang pinapaalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo na hindi dapat magtatapos sa pagsampalataya lamang sa Panginoon Kristo. Hindi magtatapos na tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Hindi magtatapos na
we are confessing or professing our faith sa Panginoong Jesucristo. Pero dapat ang ating profession of faith na ito ay sinasamahan natin ang gawa. Kasi sinasabi sa James chapter 2, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So dapat ang ating pananampalataya ay may kaakibat na gawa bilang katunayan na totoo at buhay ang ating pananampalataya. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us all, and may God keep us safe and sound sa araw na ito. And shout out pala kay Ate Salvacion Reyes Salve. Hindi kita nakikita dito, Ate Salvacion. Hindi ka rin yata nakatap ng screen. At hindi ko alam kung ano yung account name mo. Shout out sa iyo. Okay. Regard sa anak mong magandang si Lisel. Sana mag-serve siya sa linggo. So, that is by now, mga kapatid. Shalom, may God keep us safe and sound, mga kapatid. Gabayin at patubayan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo sa lahat ng anumang mga sakuna, sa anumang mga panganib, sa anumang mga disgrasya, sa mabibigat na mga pagsubok at sa mga malulubang mga karamdaman. In Jesus' name, amen. So, shalom. Signing off, my dear brothers and sisters. Salamat sa isang nag-share. Salamat sa mga nag-likes. And then sa mga nag-tap ng screen. Or even those just who pass by in our lives. Sa live natin. And then, isa pa, palaala, ito yung ang background ko is a picture of saints. Sa mga magulang, sa mga katolikong magulang. Wag kung katoliko ka na magulang ay wag nating ang Halloween is mula sa salitang Hallows Eve, ibig sabihin Besperas ng pagdiriwang sa mga banal. So, ibig sabihin hindi ng mga demonyo. So instead na yung i-exalt natin or itanghal natin ay ang mga demonyo, is why not itanghal natin ang mga banal o versus dun sa mga nakakatakot na mga imahe na ipinapakita ng mga bata. So, sana i-avoid natin yung ganun kung katoliko kang magulang. The church continue to speak about that. Sinasabi ng simbahan yan. Then, if you continue to go against it, nagkakasala tayo, mga kapatid. So, that is by now. Sana instead na mga nakakatakot na mga pananamit is yung mga costume na lang na mga banal. Or else, kung wala, edi wag mo na lang silang wag mo silang padamitin ng nakakatakot. So, once na ginagawa nyo yan, is para bagang wini-welcome nyo ang demonyo sa buhay nyo. Kasi parang pinu-portray mo yung ganun eh. So, parang wini-welcome mo. So, nagiging offending ng demonyo yan na makapasok sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Sana wag natin gagawin. So, now signing up, my dear brothers and sisters.